Bakit hindi ka makakasurvive ng isang araw sa Ancient Egypt? Napadpad ka sa disyerto ng Ancient Egypt. Nakakauhaw at sobrang nakakahilo ang init. Ang temperatura sa araw ay umaabot ng higit sa 45 degrees Celsius, habang ang malamig na gabi ay nagdadala ng kakaibang lamig. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, hindi lang ito ang magiging problema. Dahil pagdating ng mga lokal na opisyal o sundalo, dinakip ka at ginawang alipin. Sa sinaunang Egypt, ang mga dayuhan na walang klarong layunin ay kadalasang tinatrato bilang mababang uri ng tao. Madalas silang inuutusan na magtrabaho sa mga pisikal na gawain tulad ng pagtatayo ng mga pyramid o pagsasaka. Ngayon, sa loob ng 24 oras, kailangan mong magtanim sa ilalim ng matinding init, magdala ng mabibigat na bato at magtrabaho ng halos walang pagkain o tubig. Kakayanin mo ba ang ganitong klaseng pamumuhay? Hanggang saan ka makakasurvive sa ganitong sitwasyon? Lalabas ka pa ba ng buhay sa Ancient Egypt? Tara, pag-usapan natin yan. Ready ka na bang mag-time travel papunta sa Ancient Egypt? Excited ka nang malaman ang mga sikreto ng mga pyramid? Pero teka, bago ka pa makapag-usisa, narito ang instant reality. Hindi ka tatagal ng 24 oras sa lugar na ito. Pagkarating mo, mapapansin mo kaagad ang ganda ng paligid, ang tanawin ng Nile River na nagbibigay buhay sa buong kaharian, ang mga engranding templo at ang kultura nilang puno ng ritual at simbolismo. What a travel experience! Pero habang ini-enjoy mo ang atmosphere, mapapansin mong may mga mata nang nakatingin sa'yo, mga lokal na nagtataka kung sino ka. Sa kanilang pananaw, ikaw ay kakaibang foreigner na maaaring banta sa kanilang maat o kaayusan. Naku, mukhang delikado ah. Kailangan mo nang tumakbo. Pero sa disyerto o masikip na kalye ng mga bayan, mukhang mahihirapan ka dahil hindi mo kabisado ang lugar. Huli ka! Dadalhin ka ngayon sa harap ng local authority o kahit mismong opisyal ng pharaoh. Sa Ancient Egypt, ang mga dayuhan ay kadalasang tinatrato bilang mababa at maaaring gawing alipin kung wala kang maipakitang dahilan para pumunta roon. Makikita mo ang paligid. Isang magarang malaking building na puno ng hieroglyphics o sinaunang simbolo ng mga tao noong unang panahon at estatwa ng mga Diyos. Pero sa gitna ng magandang view, ikaw naman ay mahaharap sa matinding desisyon. Ikaw ba ay magiging isang alipin o ituturing na banta at paparusahan? At dahil hindi ka sanay sa kanilang wika o kaugalian, malamang ikaw ay mahahatulan na maging isang alipin. At ngayon, isa ka ng alipin. Grabe no? Yung magta-travel ka lang naman sana na parusahan ka pa. Ngayon ang challenge ay kung paano ka makakabalik sa future ng buhay. Ang unang problema, gutom ka na. Kailangan mong humingi ng pagkain sa bantay. May awa pa rin naman sila kaya tinawag ka nila papunta sa likod, kung saan may nagluluto. At dito mo unang matitikman ang pagkain ng Ancient Egypt. Hindi pandesal lang tinapay dito. May inabot silang bilog na tinapay. Medyo sunog ang gilid, mabigat sa kamay at amoy abo na galing sa pugon. Huwag ka nang umasa sa malambot na tinapay. Ang tinapay sa sinaunang Egypt ay gawa sa emmer wheat o barley at giniling ito gamit ang batong panggiling. Kaya madalas itong may halong buhangin o maliliit na tipak ng bato. Kaya huwag kang magulat kung habang inunguya mo to, parang may kumikis-kis sa mga ngipin mo. Kaya nga maraming sinaunang Egyptian ang bungi kahit bata pa lang dahil dito. Wala kang choice. Kailangan mong kumain para makasurvive kahit na lumabas ka mang wala ng ngipin. Inumin? May inabot naman sila. Pero hindi tubig, hindi kape, hindi rin juice, kundi beer. Kakain ka lang, napatagay ka pa. Pero magugulat ka dahil ang beer noon ay hindi tulad ng iniisip mong iniinom ngayon. Hindi ito malamig, hindi rin ito malinaw. Ang beer sa sinaunang Egypt ay makapal, maulap, at gawa mula sa barley at bahagyang nilutong tinapay na binuro para gawing inumin. Ang tubig mula sa Nile River kasi ay kadalasang kontaminado at delikado. Kahit nga bata, umiinom ng beer noon dahil mas ligtas ito kaysa sa tubig at nagbibigay pa ng energy para makatrabaho. Kaya kung naglalaway ka para sa orange juice o kahit malamig na tubig lang, sorry, mag-beer ka muna. May ilang gulay naman sila na isinasama sa pagkain, katulad ng lentils at sibuyas. May mga prutas gaya ng igos o figs at datiles o dates na ginagamit nilang pampatamis. Pero kung hanap mo karne, para sa mayayaman lang yun o kapag may espesyal na okasyon lang. Ang baka, tupa o kambing kasi ay mas mahalagang pagkunan ng gatas o katuwang sa trabaho sa bukid kaysa katayin para kainin.
Kaya mas common ang isda mula Nile River. Inihaw o pinatuyo para tumagal. Mahirap makakuha ng masarap na pagkain dito. Ang pinaka-importante ay makasurvive. At isa na nga sa mga problema at dahilan rin ng pagiging alipin mo, ang language barrier. Paano ka kakausap ng iba pang mga tao kung hindi kayo nagkakaintindihan? Mahirap yan. Baka makakuha ka pa ng mga kaaway. Pagkabagsak mo sa disyerto ng Ancient Egypt, ang una mong naramdaman ay pagkailang. Hindi mo maintindihan ang mga salitang binibigkas nila. Hindi mo rin alam kung paano sila babatiin ng tama. Lumapit ka sa isa at sinubukang kamayan siya gaya ng ginagawa natin ngayon. Pero bigla siyang umurong. Parang na-offend. Dito mo marirealize na sa lipunan nila, may mahigpit na patakaran sa pakikitungo sa iba. Ang mga kilos na normal sa atin, pagtapik sa balikat, pagtingin sa mata, pagtawa ng malakas, maaaring bastos o kahinahinala para sa kanila. Habang patuloy ang tensyon sa paligid mo, may sundalong lumapit. Hindi siya natutuwa. Nilapitan ka niya. May hawak na baston at tinuturo ka habang may sinisigaw sa salitang hindi mo alam. Tumigil ang mga tao. Ramdam mo na ang malakas na tibok ng puso mo. Hindi mo alam kung aalis ka ba, lalaban o yuyuko. Pero kahit anong gawin mo, wala ka nang kawala sa masasamang tingin nila. Dahil sa paningin nila, isa kang foreigner na mukhang walang respeto, walang pag-unawa at posibleng delikado para sa kanila. Ang Ancient Egypt ay hindi lang ibang bansa o lumang panahon. Isa itong ibang mundo. Iba ang kultura, iba ang takbo ng lipunan at iba ang paraan ng pamumuhay nila sa araw-araw. Kung iniisip mong masasanay ka rin kalaunan at makakasabay sa sistema nila, mas mataas ang tsansang mawala ka sa sarili dahil sa dami ng paniniwala at gawain na nakasentro sa mga Diyos, magic at takot sa mga puwersang hindi mo nakikita o kayang kontrolin. At eto na, wala ka ng choice. Kailangan mo nang magsimulang magtrabaho. Kahit gaano kahirap ang trabaho mo sa present time, naku, walang-wala yan sa pwedeng kahantungan mo sa Ancient Egypt. Ang trabaho mo rito ay pwedeng sa construction, pwedeng sa bukid, o kung minalas ka, lahat yan, pagsasabay-sabayin mo. Hinihila ka na nila papunta sa construction site ng pyramid. Mainit, maalikabok, at punong-puno ng ingay ng sigawan at batuhan. May mga lalaking may hawak na lubid, kahoy, at minsan latigo. Walang orientation, basta pinapasan ka kaagad ng bato. Hindi ito ang hollow blocks, mga limestone ito o granite na sobrang bigat. Minsan tumitimbang ito ng higit sa 2,000 kilos. Walang sapatos, walang gloves at halos wala kang pahinga. Itinuturo lang ang gagawin gamit ang sigaw at galaw ng kamay na hindi mo maintindihan. Kapag namali ka ng kilos, isang palo agad. Masyado kang mabagal, sigaw at matatalim na tingin na naman ang aabutin mo. Sa ilalim ng tirik na araw, may bitbit kang bigat na parang sasabog na ang buong katawan mo. Dahil hindi ka sanay, tiyak, bubulagta ka na kaagad. May mga naawa pa rin naman sa'yo. Kaya ililipat ka na nila ng pwesto. Bigla kang inutusang mag-araro sa bukid. Naisip mong mas okay ito kaysa magbuhat ng mga bato. Pero alam mo ba kung kailan tamang magtanim o kung paano magbantay sa baha ng Nile? Hindi. Pero kailangan mong matuto agad kasi wala kang ibang opsyon. Sa sinaunang Egypt, umaasa ang mga magsasaka sa taunang pagbaha ng Nile River na nagiiwan ng matabang lupa para sa pagtatanim. Pagkatapos humupa ang baha, karaniwang tuwing October o November, itinatanim nila ang trigo, barley, lentils at flax. Pero huwag mong asahang may magtuturo ng maayos sa'yo. Ikaw ang pinakabaguhan at sa paningin nila, ikaw ang pinakawalang silbi. Malamang, bibigyan ka lang ng pinakamabibigat na trabaho gaya ng pag-araro gamit ang kahoy na araro na hinihila ng baka. O kaya naman, pag-aalis ng damo sa ilalim ng sobrang tinding init. Kung hindi mo alam ang ritmo ng kanilang agrikultura, mabilis kang mahihirapan dahil ang buhay noon ay nakadepende sa masusing pagsunod sa kalikasan at tradisyon. Pero buti na lang sa bukid, may tubig. Hindi ka na mauuhaw. May napakalaking Nile River naman na pwede kang uminom at mag-swimming. Oops, joke lang. Ang totoo, traidor ang Nile River. Sa unang tingin, parang safe naman at presko ang inumin. Pero sa bawat isang hakbang mo sa tubig, may nakaabang na panganib. Ang mga uod. Tama, may mga microscopic parasitic flatworms na tinatawag na schistosoma na lumalangoy sa tubig. Mula pa noong panahon ng Ancient Egypt, matagal na silang problema. Magsisimula sila sa loob ng isang river snail. Pero pagkatapos noon, iniluluwa sila sa tubig at doon sila nag-aabang ng susunod nilang mabibiktima.
Isang tapak mo lang sa tubig at pwede na silang pumasok sa balat mo gamit ang enzymes na parang lason. Wala kang mararamdaman sa simula. Pero pag nakapasok na sila sa katawan mo, magta-travel sila sa mga ugat mo papunta sa bituka at pantog. Dito na magsisimula ang malaimpyerno mong experience. Magkakaroon ka ng lagnat, matinding pananakit ng tiyan, pagtatae, at ang pinakakilalang sintomas, pag-ihi ng dugo. May tawag pa nga sa mga kalalakihan noon na "Ah!" dahil sa mga tili at sigaw nila pag nakita nilang may dugo sa ihi nila. At hindi pa yan ang worst dahil sa paligid, mabilis kumalat ang iba pang nakakahawang sakit tulad ng smallpox, tuberculosis at malaria. Sa tindi ng init, alikabok at pagod, isang katrabaho mo lang ang may sakit. Posibleng ikaw na ang susunod. At kung mahina ang katawan mo, kahit anong sakit sa panahong ito, hindi ka na makaka-recover. Pero sinuwerte ka pa rin. Sabihin na nating may himalang nangyari at imbis na magtanim, kinuha ka bilang sundalo. Ngayon, may hawak ka ng spear at shield at diretso ka sa gitna ng labanan. Wala kang training. Basta tinulak ka lang sa linya ng mga sundalo at pinasugod sa mga kaaway. Ang matindi pa, walang armor na bakal, wala kang kabayo at madalas, ni sapatos nga wala. Baka leather belt lang ang proteksyon mo habang lumulusob sa mga kalaban. Magulo, maingay at puro dugo ang battlefield. Isang maling hakbang mo lang, tapos ka na. Kung mahina ang loob, makikita mo ang sarili mo na nagtatago na lang sa isang gilid at dito na maaaring magtapos ang lahat. Pero teka lang, sabihin nating maswerte ka pa rin, nakaligtas ka sa labanan. Mission accomplished? Hindi pa. Dahil kung mapapansin ka ng Pharaoh, baka i-assign ka sa palasyo bilang taga-silbi niya. Wow, promotion? Oo, pero hindi ganon ka-exciting na promotion. Kapag kasi namatay ang Pharaoh, ang mga malalapit sa kanya isinasama sa libing. Buhay ka pa, pero ituturing kang alay para samahan siya sa kabilang buhay. Dahil sa Ancient Egypt, ang promotion pwedeng maging death sentence. Sa Ancient Egypt, bawat oras ay laban sa gutom, sakit at kamatayan. Dito mo lang marirealize kung gaano kakaswerte ngayon. May pagkain, kalinisan at mas mahabang buhay. Kaya kailangan mo nang makabalik sa present time bago ka tuluyang maging parte ng kasaysayan bilang isang, mami? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.